Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ang nasaan ang hustisya doon. So, ang ating concept is justice, meaning also known as God's righteousness. In His perfect moral character expressed in action, it means that God always does what is right, fair, and consistent with His holy nature. So, ang ating scripture is Psalm chapter 89 verse 14 na sinasabi, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you." So, justice ang ating pag-uusapan. So, ang ating katuruan, number 1. God's justice prevails over injustice. So, sa uli, ang katarungan ng Panginoon Diyos ang magwawagi, no? Walang kasamaan ang mananatiling dito sa mundo. So, God's justice prevails over injustices. Number 2, God's justice punishes the wicked. So, ang mga gumagawa ng kasamaan at ang mga taong hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan ay makatanggap ng parusa mula sa ating Panginoon Diyos. Di ba? So, God's justice punishes the wicked. And lastly is God's justice passes over those in Christ. So, sinasabi nila na kung na kay Kristo ka na, hindi mo mararanasan ang parusa o yung punishment. Or, no? So, dahil kapag na kay Kristo ka na, si Christ na yung tumanggap ng kasalanan, anang parusa para sa'yo, para na dapat sa'yo, diba? So, God's justice passes over those in Christ. So, kapag na kay Kristo ka, ligtas ka na. So, bilang application mo, number 1, speak up even when it requires sacrifice. So, magsalita ka para sa tama kahit hindi ito madali o popular, di ba? So, ipagtanggol mo yung klaseng na inaapi. Kahit mawalan ka man ng kampik, merong nakasama ka naman, maging boss ka niya, no? Maging boss ka ng mga inaapi. Speak up even when it requires sacrifice. Kahit magsakripisyo ka pa para masabi mo yung totoo. And go. Kasi diyan naman si God, ipoprotektahan ka ni God. Number 2, fight for fairness and justice at all times. So, kumilos ka para sa tama at patas sa trato para sa lahat, di ba? So, huwag kang sumang-ayon sa pandaraya. Kahit sa simpleng bagay tulad ng exam or yung pila, ganyan, dapat may integrity ka, no, sa lahat ng bagay. So, fight for fairness and justice at all times. And lastly is love without compromising justice. So, magmahal ka ng totoo. Hindi mo dapat kinukonsente yung mali, pero may awa at katotohanan. So, kapag may mali kang kaibigan like that, sabihan mo siya sa maayos na paraan, no? Dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang napapasama, ayaw mo siyang konsintihin. So, love without compromising justice. So, ayun lamang ang aking daily devotion na yung may matutunan kayo, may share sa iba at may ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.